Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Driver ng e-trike umarangkada sa highway kahit bawal. Nang hit and run pa. Move! Oh, humaruro, nakipaghabulan at nag-counterflow pa. Counterflow! Counterflow, mga kaibigan! Pati mga pasahero niya nalagay sa peligro. Lagot yan sa LTO. Chinap-chap na lalaki natagpuan sa loob ng isang drum sa Maynila. Naglagay pa rin ng mga bote ng kimchi para raw hindi mangamoy. Mga senador, magpupulong kung ano ang gagawin nila oras ay paresto ng ICC sina Senators Bato de la Rosa at Bongo. Hit naman ng palasyo, kapag may warrant of arrest na, dapat yang ipatupad. Hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang. Beauty queen na si Michelle D nagsampa ng reklamong cyber libel laban sa content creator na si Sian Gaza. Sa pool sa CCTV, notorious na akyat bahay, walang kaabog-abog na ng loob sa Quezon City. Tinangay ang bike na 100,000 pesos ang halaga. Ang grupong ito naman, biglang nahulog ng gumuho ang tinutungtungan nilang balkonahe. At eto na nga, ang supportive na mga mister ng sex bomb dancers. Nagsampa ng reklamong cyber libel ang beauty queen na si Michelle D. Laban yan sa content creator na si Sian Gaza. Kaugnay yan ng pinapakalat ng fake news ni Gaza. Well, ito naman ang content creator, nililihis lang daw ni D ang issue tungkol sa mani pananakit nila sa driver na aktres na si Rian Ramos. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Ito ang unang pagkakataon na umapak sa headquarters ng National Bureau of Investigation sa Pasay ang beauty queen na si Michelle D. Higit 2 linggo mula nang ireklamo sila ng torture at illegal detention ng dating driver ng kaibigang aktres na si Rian Ramos. Pero walang kaugnayan sa sumbong ni alias Totoy ang pakay ng kampo ni D sa opisina ng NBI Cybercrime Division. So today, she filed a cyber libel case against Mr. Sian Gaza and 4 Facebook pages. So yun po yung mga nagpapalabas ng mga false news against Michelle. File siya sa ating Computer Crimes Division para doon sa reklamo ng mga fake news, alleged fake news at kung ano-ano pang istorya laban sa kanya. Layunin daw ni D na panagutin ang mga nagpapakalat ng mga malisyoso at maling impormasyon kaugnay sa kanya at kaibigang si Ramos. Alam ko naman na artista ako, I'm a beauty queen also. I know scrutiny is always part of the job. Pero in cases like this, of course, it's a call for accountability against fake news. It's hindi po to teleserye, mga totoong buhay po ang naapektuhan. Sa kopya ng affidavit ni D na ibinahagi ng kanyang kampo sa News 5, nakalakip ang mga screenshot ng sinasabing fake news at mapanirang puring post na pinapakalat ng content creator na si Sian Gaza. Kasama din dyan ang mga post mula sa iba't ibang Facebook page. Gaya ng post na ito na tumakas na raw sa ibang bansa ang beauty queen para magtago. Napakarami na po, halos araw-araw may mga lumalabas na mga maling impormasyon tungkol po kay Michelle. In fact, meron pong isa pa doon na nasa ibang bansa daw siya at tumakas. So here, she's here. Kita nyo naman, never po siyang umalis ng bansa. Ayon kay D, hindi ito ang unang beses na ginawa siyang paksa sa mga post ni Gaza. Apektado na ang mental health at career ng beauty queen dahil sa mga nagkalat na fake news tungkol sa kanya. Pero syempre nakakasakit kasi sometimes people with scandals like this, they forget what you've done for your career and the hard work you've put.
Nais din daw ni Dee na magsilbing boses ng mga kababaihan na nakakaranas ng pambabastos online. Kaya desidido raw siyang panagutin ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng fake news. I think the point here is na hindi i-normalize yung pagsasalita ng ganun towards sa mga babae. I think we should respect women's rights and privacies, especially if they're fake. Hindi ito ang unang reklamo na kinasangkutan ni Gaza. Taong 2018 nang hatulan ng Malabon Regional Trial Court si Sian Gaza ng 5 taong pagkakakulong dahil sa isang investment scam at paglabag sa bouncing checks law. Kasalukuyang nasa ibang bansa si Gaza pero sa isang Facebook post tinawag na good move, very strategic at wais ang cyber libel complaint na inihain laban sa kanya ni Dee. Paraan lamang umano ito ng beauty queen na ilihis sa kanya ang atensyon ng publiko mula sa mas mabigat na reklamo laban sa kanila ni alias Totoy. Nang tanungin naman si Dee kung may mensahe siya sa content creator, sagot ng beauty queen. I don't have a message for him. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Patay sa pamamaril si Miss Philippines Earth 2013 runner-up at gurong si Lulette Ramilo de Guzman. Pinagbabaril ng riding in tandem ang dating beauty queen habang nasa sasakyan kasama ang mga anak sa harap mismo ng kanilang bahay sa San Manuel, Isabela. Sa isang post na nawagan ng hustisya ang asawa ni Lulette, anya nanindigan ng misis niya sa bullying sa eskwelahan. Napatahimik man daw ngayon si Lulette ng mga taong na-offend sa katotohanan, hindi raw nila mapapatahimik ang tapang na ipinakita ng kanyang misis. Umabot na sa 150,000 pesos ang alok na pabuya ng LGU para matukoy ang mga salarin. Tinusok ang dibdib, kinuryente at binugbog ang ilan nating kababayan na nasadlak sa scam hub sa Myanmar. Meron para mga trabahador na tila nabaliw na. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid Exclusive. Pantal sa likod, pasasahita, sugat at lapnos sa braso at kamay. Ilan lang yan sa mga natamo ng mga Pinoy na pinagtrabaho bilang scam hub workers sa Myanmar. Ayon sa grupong Global Initiative Against Transnational Organized Crime, nasa 80 Pinoy ang nagpapasaklolo roon. Isa rin sa nakaranas ng pangmamaltrato mula sa mga nagpapatakbo ng scam hub ang Pinoy na si Badong. Nasagip siya ng Myanmar military at nakauwi na rito sa bansa. Kwento ni Badong noong nasa loob pa siya ng scam hub, tinusok ng among Chinese ang kanyang dibdib nang hindi niya maabot ang kota sa pambubudol. Karaniwang $1,000 to $2,000 o 100,000 pesos ang daily kota ng mga scam hub worker. Dahil sa samot-saring pananakit, may ilang scam hub worker ang tila nababaliw na. Like pang-oriente po, pambubugbog sa mga threats po na hindi na makaka-uwi, ganun po. Ang foreigner na ito napapaihi na lang sa sariling salawal. Hindi na rin siya makausap ng maayos ng mga kasamahan. Sabi ni Badong, marami sa mga scam hub worker ang tila nawawala sa katinuan dahil sa gutom at higit 12 oras na trabaho. Kasi yung pagkain po doon kantin, bali, bago ka kumain, may card na ibibigay sa'yo. Yung itatap mo sa para makakain ka. Minsan, hindi nila nilalagyan nyo ng laman para hindi ka makakain. Siyempre, nade-depress po sila. Pero kung may mga gusto ng pumuslit, mayroon namang piniling manatili. Kabilang na riyan ang iba pang Pilipino. These individuals would not want to exit the compounds, and many of them have actually been trying after the incident in KK Park to move into other compounds so that they can continue online scamming. Sa huling tala ng Department of Migrant Workers, higit 800 Filipino sa Mayawadi, Myanmar ang napauwi ng bansa simula noong 2025. May cooperative measures na between the Philippine and Myanmarese governments in terms of their protection and then eventual repatriation. Ayon pa sa source ng News 5, nagsisimula na ring dumami ang mga scam farm workers sa Cambodia. Simula nung nakaraang taon, higit 400 Pinoy na scam hub worker mula Cambodia ang napabalik ng bansa. Paulit-ulit na paalala ng DMW, huwag kumagat sa mga job offer na hindi dumaan sa kanilang ahensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Natagpuan na ang bangkay ng isang lalaki sa isang ilog sa Rodriguez, Rizal. Pero dahil sa kondisyon ng bangkay, hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, Exclusive.
Inaagnas ang bangkay ng lalaking ito nang makita ng mga otoridad sa isang ilog sa Barangay San Jose sa Rodriguez, Rizal. Isang concerned citizen daw ang unang nakakita sa bangkay. Ayon sa pulis, posibleng naanod lang ang bangkay sa lugar. Accordingly, nakabalot siya sa sako. Binalot yung buong katawan. Nung binuksan, doon nga po nakita na katawan ho ng tao yung nandun sa loob. Sa investigasyon, lumabas na may tama ng bala sa ulo ang lalaki. May mga tattoo ito sa katawan na pwedeng makatutulong sa pagtukoy sa pagkakilanlan ng lalaki. Dahil naaagnas na, hindi pa tukoy ng mga pulis ang posibleng edad ng biktima. So far, we are still conducting mga backtracking dun sa area. Hopefully, mayroon tayong makitang mga CCTVs na maaaring matulungan tayo sa pagtukoy kung paano nangyari yung krimen. Patuloy pa ang investigasyon sa krimen at pagtukoy sa mga taong nasa likod nito. Panawagan ng otoridad sa may impormasyong makatutulong sa investigasyon. Huwag mo kayong mag-atubiling lumapit, magbigay sa amin ng impormasyon o kung sino man pwedeng lapitan na makakatulong po rito para masolve po itong krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Pasintabi po sa aming babala, chinap-chap at isinilid sa drum ang isang lalaki sa Maynila. Ang kanyang bangkay nilagyan pa ng mga kimchi para raw itago ang amoy. Nagbabalik si Dave Abuel. Pinutol ang kaliwat kanang braso at pinutol din ang kaliwat kanang binti. Ganyang kabrutal ang sinapit ng isang lalaking natagpuan sa Mel Lopez Boulevard sa Maynila. Base sa investigasyon ng mga pulis, isang closed van ang huminto sa lugar kagabi. 2 lalaki ang nag-iwan ng isang drum na balot ng transparent na plastic tape. Inutusan daw ng mga lalaki ang 2 palero o nangongolekta ng basura na itapon ng naturang drum. Nag-abot pa sila ng pera bago umalis. Dinala naman ng mga taga-kolekta ng basura ang drum sa tapat ng Delpan Sports Complex. At nang buksan ay doon na tumambad ang chop-chop na biktima. Agad nila itong inireport sa mga otoridad. Sa pagtataya ng mga pulis, nasa 35 to 40 years old ang lalaki. Wala tayong nakitang mga identification, wala rin tayong nakitang mga body marking o kaya mga tattoo. Ongoing pa rin yung ating iimbestiga para malaman natin yung identity nitong ating biktima at syempre yung mga gumawa nito, ma-identify natin. May isang saksak daw sa leeg ang biktima. Posibleng ilang oras pa lang daw itong patay ng matagpuan. May nakuha ring lubid sa putol na braso. May mga bote ng kimchi ring isinama sa katawan ng biktima. So, hindi natin alam kung purpose yun para hindi maamoy. Dahil siyempre pag kimchi nga naman, medyo may maamoy yun para matakpan yung amoy ng katawan ng ating biktima. Patuloy pa ang backtracking sa mga CCTV sa lugar para matukoy ang mga nasa likod ng krimen. Posible silang maharap sa reklamong murder. Inaalam na rin ngayon ang pagkakilanlan ng lalaking chinapchap at ang motibo sa brutal na krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa pool sa video, ang pagkikipaghabulan ng isang tuk-tuk driver na naka-hit and run sa highway sa Pasay. Habang tumatakas, abay nag-counterflow pa ang e-trike. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Matulin ang takbo ng e-trike o tuk-tuk na yan sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Pasay City noong nakaraang linggo nang biglang nasagi nito ang isang motorsiklo. Oh, sheesh! Hanep, buti tumigil yung kotse. Bumagsak ang rider at ang kanyang sakay. Balasubos magmaneho. Pero sa halip na tumigil, dumire-diretso ang tuktok. Mas humataw pa nga ito sa pagmamaneho. Ang motorista namang nakakita sa insidente, hinabol lang tuktok. Mala fast and furious ang eksena. Eto na po. Rojas Boulevard. Hindi alintana ang peligro kahit meron siyang mga pasahero. May nasagi na siya, hindi pa rin siya tumitigil. Ang alam ko kasi itong mga tuktok or three-wheeler na to, bawal to sa mga national highway eh. Dito na nakihabol ang isang motorcycle taxi rider. Pero ang tuk-tuk driver nagawa pang mag-counterflow. May sakay pa siya. Tumatakbo habang may sakay. O bumalik doon. Umikot lang. O counterflow. Counterflow mga kaibigan. Counterflow na to ha. Ang habulang yan umabot ng mahigit 3 minuto bago ma-corner ng mga motorista.
Yan, kumanan. Papuntang LRT na to. Pag kumalawa ka din, LRT na to eh. O kumanan ulit, umikot lang. Nang makatigil ang rider, dali-daling bumaba ang kanyang mga pasahero. Galit namang binulyawan ng rider na nakasunod ang pasaway na driver. Mula nga sa Rojas Boulevard, umabot dito sa may FB Harrison yung habulan nung rider pati na rin nung tuk-tuk driver. At nang mapatigil nga nila mismo dito sa kinatatayuan ko, nadiskubre nila na may kasama palang mga pasahero ang nasabing driver. Ayon sa pulisya, napag-alamang kolorum pala ang minamanehong e-trike na may biyaheng Baclaran, Buendia. Patong-patong daw ang nalabag ng driver, lalo't mahigpit na ipinagbabawal ang pagdaan ng tuktok sa mga pangunahing kalsada. Disregarding traffic rules talaga yung ginagawa itong mga tuktok driver. Actually, yung area na dinaanan niya, bawal po yan. Bawal po talagang dumaan dito sa Rojas Boulevard, Macapagal Boulevard at saka dito sa EDSA. Sa huli ay nagkaaregluhan ang magkabilang panig at sinagot ng driver ang pagpapaospital ng mga biktima. 70 araw na ring sinuspindi ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver. Nakatakda rin siyang ipatawag para pagpaliwanagin sa nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nagsalpukan naman ang dalawang motorsiklo sa Isabela na may sakay ng mga estudyante. Habang sa Quezon Province, 8 ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan. Yan at iba pa sa Frontline report na ito. Bulagta sa kalsada at namimilipit sa sakit ang lalaking rider na yan sa Katanawan, Quezon. Sa di kalayuan, napaupo na lang sa kalsada ang mga sakay ng tricycle. Nagkarambola ang motorsiklo, tricycle at isang jeep kung saan 8 ang sugatan. Base sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang rider sa pakurbadang bahagi ng kalsada. Nakasalubong nito ang tricycle na nasa kabilang direksyon at nauwi sa salpukan. Hindi naman naiwasan ng jeep ang nadisgrasyang tricycle kaya bumangga rin ito. Bukas naman sa areglo ang mga biktima. Sa Quezon Province pa rin, napayakap na lang ang babae na ito sa kanyang ka-live-in matapos madisgrasya sa Lucena City. Kapwa sila sugatan nang bumangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang tricycle. Ayon sa pulisya, sinubukan ng motorsiklo na mag-overtake sa tricycle na nasa unahan nito. Biglang nag-U-turn ang tricycle dahilan para magbanggaan ang dalawang sasakyan. Bukod sa mag-live-in, sugatan din ang tricycle driver na uwi sa aregluhan ng aksidente. Parehong nakatagilid sa kalsada ang dalawang motorsiklo ng datnan ng mga pulis sa Aurora, Isabela. Nagsalpukan ng dalawang sasakyan kung saan 3 ang sugatan kabilang ang 2 estudyante. Base sa investigasyon, liliko na sanang motorsiklo na sakay ang 2 mag-aaral pero tumama ito sa isa pang motorsiklo. Dinala sa ospital ang 3 sugatan at paghaharapin ng mga otoridad kapag maayos na ang kanilang lagay. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Walang kadala-dala ang isang notorious na akyat bahay sa Quezon City. Sa pulsa video, ang panduloob niya sa isang bahay at ang pagnanakaw sa bisikletang 100,000 pesos ang halaga. Narito ang Frontline report. Taimtim ang hating gabi sa bahay na ito sa Barangay Paltok, Quezon City nitong Sabado. Maya-maya pa, bumaba ang lalaking yan mula sa bakod. Nagdire-diretso lang si kuya sa loob na parabang siya ang may-ari ng bahay. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang paglakad ng lalaki sa garahe. Hawak ang tsinelas para hindi makabulabog. Sinubukan niyang buksan ang bintana pero nakakandado ito. Hindi na nakunan sa CCTV pero nakapasok na pala sa bahay ang lalaki at walang abog-abog na nagnakaw. As per record sa ating complainant, meron nawawalang more or less 50,000 asserted jail release, no? Tapos merong 1,000 cash, more or less 4,000 cash money. Nang sumakses sa target, sa gate din mismo dumaan ang kawatan para makalabas ng compound. Pero bago umiskapo, hindi pa siya nakontento. Kinuha niya ang nakaparadang mountain bike na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Sabay sibat na parang walang nangyari. Agad na i-report ang pagnanakaw sa mga pulis at ikinasa ang manhunt operation. Nahuli ang suspect na kinilalang si alias Nelmar, 23 anyos. Nagkaroon siya ng commotion, umalag sir yung tinamaan yung tumama sa point object yung kanyang braso kaya nagkaroon ng sugat. Napag-alamang dati nang nasangkot ang suspect sa pagnanakaw sa ilang tindahan noong 2023 at 2025. Sa interview niya, sabi niya nagugutom daw siya pero I doubt na nagugutom siya kasi may mga series of
may mga records siya. Kulong na ngayon ang suspect na nahaharap sa reklamong robbery, direct assault at resistance and disobedience to a person in authority. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Tobias, News 5. Mala condo unit ang style ng higit 400,000 na pambansang pabahay ng Administrasyong Marcos. Sa kabila niyan, milyong-milyong unit pa ang backlog ng gobyerno. Nasa Frontline na balitang yan, si Mobile Journal, Julie Baisa. May 2 kwarto, may dining area at banyo. Malakondo unit ang style. Yan ang 27 square meter na model unit ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Sinilip yan ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagdiriwang sa 7th anniversary ng Department of Human Settlements and Urban Development sa Taytay, Rizal kaninang umaga. Maraming kababayan pa natin ang nanguupahan ng walang katiyakan. Ang iba naman, walang sapat na proteksyon ang tirahan laban sa sakuna. Habang may Pilipinong nangangarap ng sariling tahanan, patuloy nakikilos ang pamahalaan upang suportahan ang pangarap na ito. Bukod sa model unit, inspeksyon din ni PBBM ang planta ng precast technology. Dito po ay atin natunghayan ang isang napakahalagang proseso kung paano mas mapabilis ang produksyon ng mga housing unit. Sa ilalim ng precast technology, ginagawa na sa planta ang mga material sa pabahay. Gaya na lang ng mga concrete component, kabilang na ang mga pader at yung column na siyang pundasyon ng mga bahay. Kapag nagawa na yan, dadalhin ang mga ito sa construction site para mai-assemble. Sa pamamagitan ng teknolohiyang yan, mas napapabilis ang konstruksyon ng mga pabahay. Umabot na kasi sa 6.5 million units ang housing backlogs ng bansa base sa datos ng United Nations Human Settlements Program. Kapag hindi pa yan natugunan, posible pa raw na umabot ito sa 22 million sa 2040. Sa kasalukuyan, nasa 423,000 housing units na ang naitayo ng gobyerno mula noong 2022. Pangako naman ng administrasyon, mas gagawing abot kaya, ligtas at disente ang mga pabahay. Para sa mga interesadong benepisyaryo ng Expanded 4PH program, magtungo lang po sa Pag-ibig website para sa available housing units at requirements. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Julie Baiza, News 5. Sa ibang balita, posible ring managot si Curly Descaya sa umano'y ghost project sa Davao Occidental. Inilahad yan ni Assistant Ombudsman Miko Clavano sa isang press conference. Base umano sa mga affidavit na isinumite ng DPWH, konektado si Curly bilang beneficial owner ng 2 kumpanyang nasa likod ng maanumalyang proyekto. Una nang nakulong at kinasuhan ng graft at malversation ang asawa ni Curly na si Sara Descaya kaugnay ng proyekto. Bibigyan daw ng 10 araw si Curly para sagutin ang bagong aligasyon. Sa ngayon, pahirapan daw ang pagtukoy kung si Curly mismo ang nagpapatakbo ng mga sangkot na kumpanya. At yan po ang isang challenge sa amin na hindi naman siguro lahat ng tao linalagay nila yung pangalan nila mismo sa korporasyon. Kaya kailangan muna namin tignan yung kabuuan ng kwento at tignan kung meron talaga nagpapalikod ng mga korporasyon na ito na sangkot sa flood control projects. Nakita ng korte na posibleng umalis ng bansa sina dating DPWH Secretary Manny Bonoan at Senador Jinggoy Estrada kaya naglabas ng precautionary hold departure order laban sa kanila. Kinumpirma yan ng Department of Justice. Para ito sa mga reklamong plunder at direct bribery ni Bonoan at Estrada kaugnay ng flood control scandal. Sakop din ng order ang 3 dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo, Gerard Opolencia at Henry Alcantara. Sa ilalim ng precautionary hold departure order, hindi papayagang makalabas ng bansa sina Estrada, Bonoan at iba pa habang sinasagawa ang preliminary investigation. Bago nito, naghain si Bonoan ng kontrasalaysay sa DOJ kaugnay ng plunder complaint. Dito niya sinabing nakapagpaalam na raw siya para muling bumalik sa Amerika. The court found probable cause to believe that respondents will depart from the Philippines to evade arrest. So the court ordered the Commissioner for the Bureau of Immigration to hold the departure of these 5 individuals and to include them in the hold departure list. Sa DPWH, kapag wala raw backer na politiko, hindi ka raw mapopromote. Pero iba na ngayon, meron ng mga opisyal na inangat sa pwesto base sa kanilang kakayahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña.
Isa-isang kinamayan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga ipinakilala niyang bagong promote na opisyal sa DPWH. Bahagi ito ng paglilinis sa hanay ng ahensya matapos masangkot ang ilang opisyal sa flood control scandal. Kabilang sa ipinakilala, si DPWH Sarangani Assistant District Engineer Abdul Motalib Kansi Jr. 2005 pa lang, engineer na siya ng DPWH. Top-notcher sa District Engineers Candidate Course at Promotion Exam. Pero kahit 10 beses na raw siyang humiling noon ng promotion, hindi raw siya napagbigyan dahil kailangan umano ng backer ng politiko. One part of my life na sabi ko sa sarili ko parang wala akong pag-asa. Kasi I'm just an ordinary citizen na hindi ko inisip na meron palang ganitong pag-asa. Ang hinahanap pa rin sa akin is kailangan mo ng recommendation coming from the politician. Given the fact I am the top-notcher sa DECC at saka sa promotional exam, pero hindi pa rin siya nagmamatter. Si Engineer Kenneth Fernando naman ang pumalit kay Henry Alcantara bilang District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Matinding pressure daw ito dahil sentro ng flood control scandal ang kanilang opisina. Pero focus lang daw siya sa mga bilin ni Secretary Dizon. It's an opportunity na mag-reset na lahat ng mga hindi nagagawa dati gawin na ngayon. Ayon kay Dizon, ang promotion ay base sa merito at performance sa trabaho ng mga opisyal. Hindi kaya ng isang sekretary o kahit ng isang presidente baguhin itong ahensyang to. Kailangan manggagaling to sa mga tao mismo. At kailangan baguhin natin yung pag-iisip, baguhin natin yung mindset at yung kultura. At yon ang susubukan nating gawin simula ngayon. Kasama rin sa reforma ng DPWH ang gawing prioridad ang pagsasaayos ng mga sira at hindi tapos na mga proyekto. Katunayan, maraming kontraktor na raw ang nagpahayag ng interes na kumpunihin ang Maharlika Highway. Di ako papayag na mga small contractors ang gagawa na patsi-patsi itong mga contractors na ito na magalaki. And these are contractors used by the private sector. Ngayon lang talaga sila sasali sa mga projects tulad ng Maharlika. No? And I think testament to sa pagsisimula ng pagbabalik ng tiwala. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ano ang gagawin sa sandaling maglabas na ng arrest warrant ng ICC laban sa mga senador na kasabwat umano sa Duterte drug war? Wala pa namang malinaw na sagot dyan ang Senado pero giniit ng Malacanang na kapag may warrant of arrest na, dapat na itong ipatupad. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Senators Bato de la Rosa at Bongo. Kabilang sila sa 8 pinangalanan ng International Criminal Court o ICC bilang co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng drug war. Pero ang tanong, sakaling maglabas ng arrest warrant kina De La Rosa at Go, protektado ba sila ng Senado? Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, imumungkahi niya kay Senate President Tito Soto na pagmitingan na ito para makabuo ng konsensus ang Senado. Kasi concern namin lahat yan kasi mga colleagues namin yung involved. So kailangan pag-usapan na namin. Kesa doon sa intay pa ba namin magkaroon ng warrant, magkaroon ng issue, magkaroon ng gulo na wala kaming nakareding action taken. Kabilang daw sa dapat mapag-usapan ay ang immunity sa aresto ng mga senador habang may sesyon ang Kongreso, sang-ayon sa nakasaad sa saligang batas. Pero may limitasyon daw kasi ang immunity na yan na maa-apply lang para sa mga kaso na ang parusa ay 6 na taon pababa ang pagkakakulong. Sa ngayon, hindi pa naman natin alam kung ano yung lalamanin ng warrant of arrest kung sakaling may issue, kung ano ba magiging parusa doon. So again, mananaig pa rin yung ating konstitusyon. Gagalang natin ang ating konstitusyon. Higit sa lahat, kaysa doon sa warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Base raw sa konsultasyon ng senador sa legal experts, kailangang dumaan muna sa local court sakaling maglabas ng arrest warrant o summon ang ICC. Yan daw ang magpoproseso at magdedesisyon kung dapat bang maglabas ng warrant o hindi. Pagilinaw naman ni Lacson, hindi niya pinoprotektahan sina De La Rosa at Go. Sinisiguro lang daw niya na masusunod ang legal na proseso. Ang akin pinoprotektahan yung legal process na umiiral sa Pilipinas, lalo na yung konstitusyon.
Ayon naman kay Senator Robin Padilla, magpupulong ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc lalo't parehas na miyembro nito sina Go at De La Rosa. Lahat daw sila sa Minority Bloc ay nag-aalala sa dalawang kasamahan. Ayon pa kay Padilla, naiyak siya nang tukuyin ng ICC na kasabwat sila De La Rosa at Go. Kapag nabigyan daw ng arrest warrant ang dalawa, ay magiging mag-isa na lang daw siya sa Duterte Bloc. Hindi raw ba depressing iyon? Kumpiyansa naman ang senador na mapoprotektahan ang liderato ni Senate President Soto, sina Go at De La Rosa mula sa pag-aresto ng ICC tulad ng ginawa noon kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Pero pagilinaw ni Lacson, ang protektahan natin yung ating umiiral na batas, yung ating umiiral na konstitusyon. Hindi tayo dapat magprotekta kung kanino man. giit naman ng Malacanang kapag may warrant of arrest na, dapat yang ipatupad. Ayon pa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat magtago kung wala namang kasalanan. Kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done. So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang. Hindi naman daw kailangan bantayan ang mga pinangalanang umano'y kasabwat lalo't wala pa namang valid warrant laban sa kanila. Pagilinaw naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa programa ng Ted Filon at DJ Chacha, wala pang usapan tungkol sa arrest warrant laban sa mga umano'y kasabwat ni Duterte. Ang issue lang dito nga ay, di ba dapat co-accused ang tawag sa kanila? Hindi pa po co-accused ang tawag dyan or co-conspirator. Mas ang siste ay sila ay may kanya-kanyang role. Kung sakasakaling matutukoy ng ICC na sila ay one of the most responsible. Hiwalay na kaso rin daw ang isasampa sakaling mapatunayan na hindi lang basta kasabwat ang mga pinangalanan. May sariling larga, may sariling buhay, yung magiging kaso nila. Kaya po, huwag kabahan yung iba na, naku, attorney, kailangan ihabol dun sa kaso ni Duterte. Hindi po. Pwede namang hiwalay yung kanya. Una nang itinanggi ni Senator Go ang mga alegasyon matapos ilabas ang naturang dokumento. Wala raw basihan, one-sided at wala ring kinalaman sa kanyang pagiging special assistant kay Duterte ang nasabing akusasyon. Samantala, hanggang ngayon, wala pang pahayag si Senator De La Rosa na hindi pa rin pumapasok sa Senado mula nang umugong na may arrest warrant na siya sa ICC noong November 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Kukwestiyonin sa ICC ng kampo ni dating Pangulong Duterte ang listahan ng 8 umanong kasabwat sa drug war. Kabilang sa mga pumapalag, si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Completely lacking in truth o walang bahid ng katotohanan. Ito ang iginiit ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Sa inalabas na listahan ng International Criminal Court Prosecutor's Office, 8 co-perpetrator o kasabwat daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay ng drug war. Ayon kay Kaufman, sensational at politically motivated ang paglabas ng listahan. Idinisenyo raw ito para wasakin ang Senado. Patutunayan daw ng defense team na wala itong katotohanan. Walang inilalabas na arrest warrant sa 8 itinuturong kasabwat ng dating Pangulo. Ang mga umano'y kasabwat ay nanilbihan sa ilalim ng Duterte administration, habang ang ilan ay konektado sa dating Pangulo noong alkalde pa siya ng Davao City. Kabilang dyan si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, dating PNP Acting Chief Vicente Danao, at namayapang PNP Chief Camilo Cascolan. Kasama rin sina dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating NBI Director Dan Tigueran at dating PDEA Chief Isidro La Peña. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, nagkaroon ng common plan si Duterte at mga kasabwat niya para targetin ang mga drug pusher at user. Nauna nang itinanggi ni Senator Go ang aligasyon. Si dating Justice Secretary Aguirre, itinanggi ring kasabwat siya sa drug war. Actually, the first one that's supposed to be coming from way back in 2010 when I lawyered for President Duterte and some policemen there. I was lawyer for Duterte. Cite it be a crime. No, even in anywhere else. So why cite it?
What did I do? I did not. I just lawyer for Duterte. I just give them advice. I've never been a member of the AJK. Ang misis ng yumaong dating PNP Chief Camilo Casculan, kinwestiyon din ang pagsama sa listahan ng kanyang namayapang asawa. Kung buhay pa raw ang kanyang mister, ay magle-lecture tungkol sa Oplan Tukhang, Oplan Double Barrel at High Value Target o HVT. Paliwanag naman ni ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, hindi pa naman maituturing na sangkot ang mga pinangalan ng kasabwat. Hindi rin daw sila obligadong magbigay ng pahayag. Nabanggit lang ang mga pangalan nila sa kwento ng kung ano ang responsibilidad ni Duterte. Lahat ng tumulong dun sa quote-unquote bida, ang bida natin si Duterte, ay kailangang mabanggit. Kahit na in some way supporting actor sila, kabahagi sila nung naging sistema. Ang issue lang dito nga ay, di ba dapat co-accused ang tawag sa kanila? Hindi pa po co-accused kung sakasakaling matutukay ng ICC na sila ay one of the most responsible. Sa February 23 ang confirmation hearing ni dating Pangulong Duterte. Dito tutukuyin kung may sapat na basihan para litisin ang dating Pangulo sa The Hague. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Aabante na sa second round ng Dubai Tennis Championship si Pinay tennis sensation Alex Ayala. Nanalo si Alex via walkover matapos ma-injure sa abdomen ang kalaban niyang si Hailey Baptiste. Naipanalo ni Alex ang first set pero natigil ang laban sa kalagitnaan ng second set na kung saan lamang si Hailey. Mabigat na naman ang pagsubok ng naghihintay kay Alex sa next round. Makakaharap niya ang world number 8 na si Jasmine Paolini. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. As a multi-talented artist, abala sa kabi-kabilang projects, si Vibe Jock Elijah Canlas. Bukod kasi sa pelikula at teatro, eto nga't ilalabas na rin ang kanyang bagong kanta. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent, Von Belinario. Working non-stop si Vibe Jock Elijah Canlas. Napapanood siya ngayon sa stage play na About Us But Not About Us sa Black Box Power Mac Theater sa Makati. Alongside Manila's finest star Romnick Sarmenta at actor-director na si Epi Quizon. Ito ang stage adaptation ng 2023 award-winning movie. Bukod dyan, ire-release na rin ni Elijah ang bago niyang single na You Wanna Be. Ang collaboration song niya with independent hip-hop artist na si Shanti. Umabot pa nga si Elijah sa The Portal sa BGC para i-promote yan. After ng single release, kasunod namang ilalabas ang kanyang first album. The first album is called South 2. South 2 is about yun yung pangalan ng village ko sa Cavite where I grew up for 18 years. Tapos lahat ng pinagdaanan kong kalokohan, lahat ng immaturity nandito sa album na to. Sa dami ng projects ni Elijah ngayon, umabot na rin siya sa radar ng fashion magazine na V-Man Southeast Asia bilang isa sa 7 rising actors in the Philippines to look out for in 2026. Thank you sa V-Man for saying that. I mean, nakakatawa kasi every year meron mga ganyan, no, actors to anticipate. Ganyan. I mean, I've been doing this for a while, pero it's fun na ina-anticipate pa rin yung ganap ko every year. So I'm grateful every time naman na ma-recognize. Sa sobrang busy niya sa trabaho, nakapag-celebrate pa ba sila ni Dabber Kaj Smiles Ocampo on Valentine's Day? Babawi na lang in the coming days. So after this weekend, meron naman akong this week to make it up to her and maybe do a gesture. Abangan din si Elijah sa upcoming movie niyang Ejop at syempre sa Vibe. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, PWD na tricycle driver tinagtad ng saksak saka inabandona. Mongolian national na pilot student sa Zambales hinihinalang spy ng China. Hala, nahulog ang grupo ng mga nagpapapicture sa balkonahe. At mga supportive papa ng sex bomb girls lumaban din sa sayawan. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Kapatid Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Natagpo ang patay ang isang tricycle driver na PWD sa Mabalacat City, Pampanga. Nakita ang biktima sa loob ng kanyang tricycle at tad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kilala ang biktimang si Rodrigo Gomez na may iniindang polio. Base sa investigasyon, may nakaalitan naman ang biktima sa terminal ng kanilang toda noong Martes. Kinagabihan, naghatid siya ng pasahero sa isang quarry site pero hindi na siya nakauwi. Ayon naman sa anak ng biktima, may nakapagsabi sa kanila na isang truck driver mula sa quarry ang nakaalitan ng kanyang ama. Panawagan niya ngayon ang hustisya para sa ama. Patuloy namang inimbestigahan ng otoridad ang krimen. 1 milyong pisong halaga ng mga alahas at iba pang gamit ang tinangay ng isang akyat bahay sa Tugigaraw. Sa pool sa CCTV kung paanong nilooban ng lalaki ang bahay ng biktimang si Joey Ann Marie Macarubo. Ayon sa biktima, hindi niya namalayan na pumasok sa bahay ang kawatan. Nagising na lang daw siya nang tumahol ang kanyang aso. Doon niya nakita ang lalaki na mabilis sumibat palabas ng bintana sa kanyang kwarto. Bukod sa vault kung saan nakalagay ang mga alahas, tinangay din ng kawatan ang kanyang bag at laptop. Nag-alok na ang biktima ng 30,000 pesos sa sino man makapagbibigay impormasyon sa pagkakakilanlan ng kawatan. Weather update tayo mga kapatid. Napapansin nyo ba na parang umiinit ang ating panahon? Dahil yan medyo mahina yung ating amihan at ito po ay nakaka-apekto na lamang dito sa extreme Northern Luzon. At dahil medyo mahina yung ating amihan, umatras na din yung epekto ng ating tinatawag na shear line. Ang weather system ngayon na nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa ay ang tinatawag nating easterlies. Ang easterlies po ang kadalasan nating weather system kapag walang bagyo o walang ibang weather system na nagpapaulan gaya ng shear line o habagat. At ito rin po ang weather system natin kapag panahon ng tag-init. Kaya ramdam natin ang bahagyang pag-init ng panahon. At di pa po tapos ang amihan pero kasabay po ng pagpasok ng Chinese New Year, mas mababawasan na po ang bugso ng ating amihan at mas mapapadalas na ang pag-iral ng easterlies. Kaya mararamdaman natin ang unti-unting pagtaas ng temperatura sa mga susunod na linggo, lalong-lalo na sa pagpasok ng buwan ng Marso. May mga ilang lugar pa rin naman sa ating bansa na may kalamigan, kaya po dito sa extreme Northern Luzon, kasama po dyan ang Batanes at ang eastern section ng Northern Luzon. Pero in the next 2 days, meron tayong inaasahang panibagong pagbugso o paglakas ng ating amihan na kung saan yan po ay magpapababa muli ng temperatura sa malaking bahagi ng ating bansa. At kapansin-pansin din dito sa ating mga minimum temperature na medyo may kataasan na po ito. Sa Baguio City, nasa 17.4 na yung ating minimum temperature. Medyo malamig pa rin po sa Aurora, nasa 18.6 degrees Celsius yan. At may kalamigan din po dito sa area ng Rizal na nasa 19.7 degrees Celsius yung ating minimum temperature. Sa Panglao naman, Bohol, meron tayong 20.1 na minimum temperature at nasa 18.8 naman degrees Celsius yung ating temperatura dito po sa may area sa mga kabundukan sa areas ng Bukidnon. Samantalang possible naman yung ating mga kalat-kalat o mga scattered rains at thunderstorms dito po sa ilang bahagi ng Quezon, Aurora, ilang bahagi ng Isabela at Cagayan, dulot pa rin ng ating tinatawag na easterlies. Maaliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Luzon at kung may mga pag-ulan tayo, ito po yung mga dagliang may hinang pag-ulan lamang. Nagpapakita na rin po ang ating araw sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, pero kung sumasapit po ang hapon at gabi, possible po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Sa susunod na 2 araw, muling tataas po yung ating tsansa ng pag-ulan dito po sa rehiyon ng Caraga, Davao Region at ilang bahagi ng Soc-Sargen. Dulot din po yan ng epekto ng ating tinatawag na easterlies. Dito po sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang maaliwalas sa panahon. Magiging maganda po ang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng hapon, bahagyang nagiging maulap yung ating panahon at kung may mga pag-ulan tayo, ito po ay hindi naman masyadong nagtatagal o yung ating mga dagliang mahinang pag-ulan. So paghandaan din po natin yan at medyo bumababa po yung ating temperatura in the next few days dahil nga sa panibagong pagbugso ng ating amihan o northeast monsoon. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Abiso sa mga motorista, posibleng magdamagan na naman ang gagawing EDSA rehabilitation sa Semana Santa. Hihingi raw ng permit ang Department of Public Works and Highways sa DPWH, sa MMDA. Yan ay para matapos ang EDSA Rehabilitation Phase 1 sa Hulyo.
Nasa final stage naman na ang preparation for procurement para sa Phase 2 na mula EDSA Orense hanggang Cubao. Bukod sa EDSA, pinamamadali na rin ng DPWH ang pagpapagawa ng sira-sira at bako-bakong bahagi ng Maharlika Highway. Holy Week 2026, nagmihingi ako ng pasintabi at paumanin kasi talagang full blast tayong nagre-repair sa Maharlika ngayon. Lalo-lalo na sa Quezon, sa Bicol, sa Samar. Hinihinalang espiya ang isang Mongolian na nag-aaral magpiloto sa Zambales. Tila isinekreto raw kasi nito na isa na pala siyang fighter jet pilot at posible pang pinondohan ng China ang kanyang pananatili dito sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sa dormitoryong ito sa Iba, Zambales, dinakip ng mga otoridad ang 30 anyos na Mongolian pilot student na si Bold Batar. Sa isinagawang intelligence investigation, nadiskubre ang kakaibang kinikilos ng estudyante. Habang nasa flight exercise, kahina-hinalang kinukuhanan umano niya ng aerial photography ang Iba Airport at ang palibot ng Palawig River. Possible isa siyang conducting espionage sa Pilipinas at doon siya ay ayon po sa report, siya po ay kumukuha ng mga pictures doon sa area sa Zambales na alaman po natin na ito po ay ngayon contested area po ito ng iba't ibang bansa including yung Pilipinas at sa China. Lalong nakakaduda raw nang hindi idineklara ng estudyante ang pagiging jet fighter pilot nito. Hindi rin niya inilagay sa background profile report na isa siyang militar noong nag-enroll siya sa flying school sa Iba. Jet fighter pilot din siya, nag-aral din siya doon sa China. At isa sa nakikita ng ating intelligence group na possibility po, siya po ay ginagastuhan, finance ng Chinese government. Sabi ng investigating team, nagtapos si Boltar sa University of Mongolia at Civil Aviation University of China. At nakuha niya ang kanyang lisensya bilang jet fighter pilot sa People's Liberation Army Air Force Aviation University. Nakakulong na ngayon sa pasilidad ng Bureau of Immigration ng suspect at inaayos na rin ang kanyang deportation document. Dahil sa insidente, nagsasagawa na ng review ang Bureau of Immigration sa mga permit na ipinasa ng mga foreign student para makapag-aral sa mga flying school dito sa bansa. Noong 2016, 10 Chinese nationals din ang inaresto dahil pa rin sa umano'y paniniktik o espionage operations dito sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Kasunod ng very successful na reunion concert series, muli pong nagsama-sama ang Sex Bomb Girls. Simpleng bonding kasama ang kanilang mga asawa. Pero dahil nga sex bomb bonding po ito, napalaban syempre ang kanilang mga papa. Abay, kahit pa medyo nahihiya, support pa rin syempre ang mga sex bomb papa. And speaking of support, ibinida naman ni Sex Bomb Sunshine ang kanyang asawang si Bulacan Vice Governor Alex Castro. Nagpasalamat si Sunshine sa asawa dahil todo raw ang suporta nito sa kanya at hinahayaan daw siyang gawin ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Na-appreciate po yan ng mga netizen na pinalaki ng sex bomb. Hindi naman napigilan ng ilan sa kanila ang tila low-key parinig sa asawa ng former member na si IZ Trazona na kailangan pa raw ipag-pray para payagan na mag-surprise appearance sa concert. Eto pa nga, balik eksena si Maria Ozawa as special guest sa music video ng Sick and Tired, ang bagong single ng singer na si Gabri Panlilio. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Transforming pain into power. Yan daw ang superpower ng OPM rising star na si Gabri Pandillo, na tema rin ng music video ng kanta niyang Sick and Tired. Modern pop pero may hint ng operatic style. My vision is to just let people know that they're not alone throughout this journey and that there are days that we can feel sick and tired and there are days that we're not ourselves, but again, healing it's a journey. Si Gabri
Gabri, hindi naman talaga baguhan sa industriya. Sanay na rin siya sa entertainment industry having in-laws, gaya nila Danny Barreto at Michelle Gumabaw. Pero pagdating sa kanyang music career, bet niya raw to make it on her own sa OPM industry. Music-wise, classically trained si Gabri na nagsimulang kumanta as young as 9 years old. At para kay Gabri, more than just art, ang musika ang naging anchor niya para ma-manage ang kanyang mental health, having been diagnosed with bipolar condition. I'm more real, I'm more genuine, and more unapologetic because before, I think I kind of had a people pleaser mentality before, and just to be honest. I mean, I just instead of doing things like what I love, I cared about what people think I would sound like or what my lyrics would be. But now, if I were to compare myself now, no, I want to do it. I need to do it because it's more me. Sa launch ng kanyang single, usap-usapan ng MV nito na ang special guest ay si Maria Ozawa. Her role is they're just judging her based on their past, despite praying a lot and and how religious they are. So that's her role in the music video. Like yung nagdadasal pero nanglalait ng tao. Back! Available na ang Second Tired in all music platforms. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, mag-asawang senior citizen patay matapos mabangga ng truck. Mga kaibigang nagpa-picture sa isang terrace, biglang nahulog nang bumigay ang tinatayuang terrace. Sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sumuko na ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa 19 anyos na tourism student sa bayan ng Quezon sa Nueva Vizcaya. Natukoy ang suspect na si alias Ernie, isang tricycle driver. Inamin niya ang krimen bagamat hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. February 12, nang matagpuan na ang sunog na bangkay ng biktima sa masukal na bahagi ng barangay Madyangat. Sa inisyal na investigasyon, pinatay at sinunog sa ibang barangay ang biktima bago itinapon sa lugar. Ginawa umano ito ng suspect sa bahay kung saan siya nagsisilbing caretaker. Nakita pa sa bahay na yon ang ilang patak ng dugo at hibla ng buhok na posibleng mula sa biktima. Iniimbestigahan din kung hinalay ba ang estudyante. Tinutugis na rin ang isa pa umanong kasabwat ng suspect. Nasabat ang mahigit 50 milyong pisong shabu na nakatago sa Biblia mula sa isang pasahero sa NAIA Terminal 3. Ayon sa mga otoridad, nakita ang kakaiba ang laman ng maleta ng pasaherong German national nang dumaan ito sa X-ray o baggage screening. May nakitang 2 Biblia sa loob ng false compartment. Nasa loob nito ang inihinalang shabu na nakabalot ng plastic at duct tape. May bigat itong higit 8,000 grams na tinatayang higit 55 million pesos ang halaga. Na-turnover na sa Philippine Drug Enforcement Agency ang illegal drugs. Hawak na rin nila ang dayuhang pasahero para sa investigasyon. Patay ang isa sa mga pasaherong babae matapos mabundol ang sinasakyan tricycle sa Karkar City, Cebu. Critical naman ang driver. Yan at iba pa sa Frontline report na ito. Maingat na isinakay ng mga rescuer sa stretcher ang duguan na babaeng pasaherong yan sa National Highway ng Karkar City sa Cebu kahapon. Habang sa di kalayuan, sa tabi ng wasak na tricycle, duguan naman ang ulo ng nakahandusay na driver. Hindi na rin siya gumagalaw pero agad siyang nilapitan ng rescuer. Nabukak din ang ulo sa. Ilang metro lang din ang layo ng isa pang babaeng pasahero ng tricycle ang nakahiga rin sa kalsada. Wasak din ang harapan ng truck na nakabangga sa tricycle. Agad namang sumuko sa pulis ang driver ng truck. Batay sa investigasyon, kakatapos lang bumili ng paninda ang mga sakay ng tricycle ng madisgrasya. Nag-lose control po yata sa steering wheel yung driver po natin ng tricycle. Accordingly, nag-encroach itong tricycle natin
to the opposite lane that caused the impact ng insidente. Critical ngayon ang kalagayan ng tricycle driver habang nasawi ang isa sa mga babaeng pasahero. Ligtas naman ang 7 estudyante at guro na sakay ng truck. Goal ko kay sahi pa ba? Kung ako'y hintungdan. Sakit po gyapon akong pamilya. Mga pasubo para nila hintungdan. Mahimo makapasaylo sila nako. Sa huli, nagkaareglo ng magkabilang panig. Sa Cebu City naman, dead on the spot ng mag-asawang senior citizen matapos mabundol ng isang closed van sa Cebu South Road Properties gabi nito lamang Sabado. Nakilala ang mga biktima na sina Salvador Heraldizo Jr. at ang kanyang asawa na si Cecilia Heraldizo, 68 anyos. Ayon sa investigasyon, tumatawid mula sa Center Island ang mag-asawa nang mapatigil ang dalawa dahil nagulat sa paparating na truck. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang driver habang hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima. Nangako naman si Mayor Nestor Arquival na mabubuksan sa lalong madaling panahon ang ginagawang footbridge sa lugar. Kung yung gihangyo, please open that as soon as possible. Kaya naa pa to, unya dito sila agi, di gito mahitabo nga madisgrasya sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5 Regional. Kritikal ang lagay ng isang batang babae sa Novaliches, Quezon City. Nang suriin ang kanyang dugo, higit pa pala sa dengue ang kanyang sakit. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Yeda Pascual. Nagsusumamo ng tulong ang ama ng isang batang babae mula Novaliches, Quezon City na kritikal ngayon ang lagay. Hindi maganda ang simula ng bagong taon sa pamilya Haramilya. Nagkaroon kasi ng pabalik-balik na sakit ang 6 na taong gulang na si Sky, anak ng mag-asawang Skyler at Margie. Bali, nag-start po siya January 24, na-admit po kasi kami. Pneumonia, 5 araw. Pero kasabay po kasi nung may pneumonia siya, hindi po siya madumi. Sabi niya lagi masakit yung tiyan niya. And then, hanggang sa nasabay na po ng suka. Noong una, amibiasis ang diagnosis kay Sky. Pero nang masuri ang kanyang dugo, nalaman na may dengue pala ang bata. Pero kahit ilang sali ng dugo ang ibinigay, hindi umiigi ang kalagayan niya. Hanggang natuklasan na lang na mayroon na pala siyang purpura fulminans. Ito ay rare at life-threatening na sakit kung saan biglang bumababa ang dugo ng pasyente. So, anong nangyayari po yung anak ko? Parang nag-autoimmune. Lahat na po nung malasa antibiotic binigay. Tapos hanggang nung huli po yung gamma IV o yung immunoglobulin. Pero pa rin po, makabagsak pa rin po yung dugo niya. Parang wala pong nangyari. Isang call center agent si Skyler pero 2 linggo na raw siyang hindi makapagtrabaho. Ang kanyang health card max out na at ang bill sa ospital mahigit 300,000 piso na. Actually, tinapat po kami ng mga doktor na talagang critical siya na ang pinaasahan yung katawan niya mag-respond kaya nga po siya binigyan ng gamma IV. Pero sa akin po, continuous lang po, bigay ng dugo kung ano po yung kulang, plasma, platelet, RBC. Bukod sa pinansyal na tulong, ang nais ng mag-asawa ay mailipat si Sky sa Philippine Children's Medical Center para mas matutukan at mabigyan ng tamang gamutan. May po kami ng tulong, prayers po, na may ligtas po yung anak ko kasi sa ngayon po talaga kailangan namin ng milagro. Pero number 1 po talaga yung paglipat. Sana po may mga panood sa PCMC, sino man kahit po isingitan nyo lang ng maliit na kama yung anak ko doon. Basta magamot lang po siya, matingnan lang po siya ng mga doktor nyo. Okay na po kami. Maraming salamat po. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nagpakitang gilas ang rookie player ng defending champions NU Lady Bulldogs sa unang game nila sa UAP Season 88 Women's Volleyball Tournament. Umiskor ng 21 points si Sam Cantada sa kanyang debut game. Malaking bagay na yan para makuha ng Lady Bulldogs ang panalo sa close game kontra UST Golden Tigresses. 4 sets ang kinailangan ng Lady Bulldogs para manalo.
Sikantada na ang isa sa mga inasahang mag-setup para sa defending champions ngayong graduate na si Bella Belen. Susunod! Mga kaalyado mula sa political families o tinatawag na cronies, sakop din nga ba ng anti-political dynasty? At NBA superstar LeBron James maglalaro pa nga ba sa susunod na season? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Tuloy ang pagkonsulta sa taong bayan tungkol sa anti-political dynasty. Ang tanong ng ilan, maituturing bang dinastiya ang kakandidato o kandidatong magkaibigan o di kaya yung magkasintahan? Isa pang tanong, paano kung magka-developan na ang dalawang nahalal na? Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Paano kung magkaibigan o di kaya ay kaalyado mula sa political families ang tumakbo sa posisyon o yung tinatawag na cronies? Sakop ba sila ng ipapasang anti-political dynasty? Isa ito sa mga tanong sa 4th Consultative Meeting sa panukalang anti-political dynasty sa Marilao, Bulacan. Sagot dyan ni Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation Chairman Senator Risa Hontiveros. Hindi po sakop ng kontra-dinastiya bills yung mga cronies. Dahil hindi naman sila yung tumatakbo at nanunungkulan. Paano naman kung magkasintahan pa lang o di kaya ay LGBT couple na ikinasal sa ibang bansa? Kahit hindi po sila kasal ng simbahan o civilly, basta meron silang iisang tahanan at pinakikilala ang sarili nila bilang isang couple, kahit nga hindi po kasal, mako-cover nung ban. Kung yung probisyong iyon sa bill ko ay maipasa. And regardless ng SOGI-esque nila. Dagdag pa ni Senator Hontiveros kung sakaling nagkagustuhan ang dalawang politiko at naging mag-asawa habang nakaupo na sa pwesto, pagbabawalan na ang isa sa kanila na tumakbo sa eleksyon. Binanggit din ni Hontiveros sa nakaraang konsultasyon na may posibilidad na magkaroon ng dummies ang political families na tumakbo sa halalan na siyang lumutang kamakailan. Pero hindi pa po sakop yan ng panukalang batas. Hiningan din ng pahayag ang iba't ibang dumalo sa consultative meeting kaugnay kung hanggang anong degree ang papayagang lumusot sa anti-political dynasty. So excited po kami to craft a committee report na pagsasama-samahin lahat itong mga input sa consultations at syempre sa mga pagdinig. Bukod sa Marilao, Bulacan, nagsagawa rin ng consultative meeting sa Pasig City, Calamba, Laguna at Bacolod. Nakatakda ring magsagawa nito sa Cagayan de Oro City. Kung matatandaan, 6 na anti-political dynasty bills ang nakabinbin sa Senado. Isa rin ang anti-political dynasty sa priority bills ng Administrasyong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Bagyang tumaas ang bilang ng mga nagkakaanak na may edad 10 hanggang 14. Isa sa nakikitang dahilan ay ang kakulangan sa reproductive health education at pagbabad sa gadgets ng mga bata. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Maglilimang taong gulang na ang panganay na anak ng 19 years old na si Ira. Di niya tunay na pangalan. 14 years old pa lang siya nang mabuntis ng kanyang boyfriend na nooy 21 years old. Biglaan lang po. Di ko pa-expect na kung gaano mabubuntis ako ng maaga. Takot po sabihin sa mga magulang ko. Kasi po bata pa po ako. Kinabahan po, natatakot. Ngayon, 2 na ang anak ni Ira. Mag-iisang taon na ang kanyang bunso. Nagtatrabaho naman sa construction ng kanyang kinakasama. Huminto na rin muna sa pag-aaral si Ira para magtrabaho. Kahit pa paano ba? May panghihinayang ba? Meron naman po. I-stop ko sa pag-aaral. Siyempre po, kasi nabigo ko yung mga magulang ko.
Saktan din po. Kaso nandyan na yun. Isa lang si Ira sa libo-libong muka ng teenage pregnancy sa bansa. Ayon sa Commission on Population and Development o CPD, kung tutuusin, bahagyang bumaba na ang bilang ng mga batang babae edad 10 hanggang 19 years old na nanganak kung ibabase sa datos ng Philippine Statistics Authority. Mula sa higit 142,000 noong 2023, naging 138,000 na lang ito noong 2024. Pero ang nakababahala ang bahagyang pagtaas ng bilang ng mga batang babae, edad 10 hanggang 14 years old na nanganak. Umabot yan sa higit 3,500 noong 2024. It's alarming kasi one teenage pregnancy nga is one teenage pregnancy too many. We know that when a girl gets pregnant, when a girl gives birth, yung talagang risks in their health, well-being, syempre maapektuhan, no, because the body is not yet ready to bear a young pregnancy. Kabilang sa mga nakikitang dahilan ng teenage pregnancy ay ang unprotected sex o di protektadong pahikipagtalik. Gayon din ang exposure ng mga kabataan sa social media at pornographic content at kawalan ng gabay ng magulang. Ang mga magulang pa rin dapat ang unang educator on sex and sexuality ng kanilang mga anak. So this education can start as early as talking about body parts and naming them well and correctly. It could start as such and telling them how to protect themselves. Nananawagan din ang CPD sa Kongreso na magpasa ng panukala kaugnay ng adolescent pregnancy prevention. Dapat may mga programa at polisiya rin daw dito ang mga lokal na pamahalaan. Paalala naman ng CPD sa mga kabataan ngayong Valentine's Day. You are free to choose, but choose wisely the path that you want to take. You have to really empower yourselves through life skills, and education is still key. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Hindi na raw sigurado si NBA superstar LeBron James kung maglalaro pa ba siya next season. Sa isang interview, sinabi ni King James na hindi pa niya alam kung ano ang gagawin niya pagkatapos ng current season. Pero kung ano man daw ang future niya, sisiguraduhin niyang mag-iiwan ito ng magandang memories sa kanyang pamilya at fans. Tinitiyak naman ni LeBron na hindi ito makakaapekto sa performance niya ngayon. Gagawin pa niya ang lahat para makuha ang Los Angeles Lakers ang NBA Championship. At kung sakaling ma-achieve niya yan, makakalimang NBA Championship na si LeBron James. At yan muna ang latest sa Frontline Sports. Ako po si Michael Vercomaling, your sports bro. At sino-sino nga ba sa inyo ang sinasabing swerte ngayong Year of the Fire Horse? Abangan yan mamaya sa K-Alaman. Tutok na mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sightseeing lang sana sa terrace ang magkakaibigan sa China nang bigla silang mahulog. Nakatayo sa terrace ng bahay ang tatlong magkakaibigan. Kumaway pa sila sa pinapalipad nilang drone. Maya-maya, sabay-sabay silang nahulog ng gumuho ang sahig. Diretso ground floor ang tatlo. Mabuti na lang damuhan na ang binagsakan nila. Pero nagtamo sila ng mga sugat. Ayon sa mga biktima, hindi na kasi na-maintain ang lugar. Mga kapatid, hindi po chill ang taong ito. Hindi ito taon ng pagpapakyut. Ang 2026 ay may bilis, may init at may tapang dahil ito po ang Year of the Fire Horse sa Chinese Zodiac.
Sa zodiac ng China, may 12 hayop at 5 elemento. At kada 60 years lang, bumabalik ang eksaktong kombinasyon. Ibig sabihin, huling fire horse abay noong 1966 pa. Ang kabayo ay simbolo ng sipag, galaw at kalayaan. Ayaw po nito ng mabagal, ayaw po nito ng paulit-ulit. At kapag hinaluan pa ng fire, abay mas matapang at mas diretso. Noong 1966, may mga pamilya sa China at Japan na umiwas magkaanak sa taong ito dahil may paniniwala na ang fire horse, lalo na po ang babae, ay sobrang strong at hindi basta sumusunod. Pero sa totoo lang, marami sa kanila ang naging successful dahil po sa tapang at tiyaga. Ngayong Year of the Fire Horse, swak ang energy nito para sa mga Year of the Tiger. Bagay po sa kanila ang bilis at tapang ng taon. Goat na may suporta at swerte sa karera. Dog naman, maganda ang takbo sa pera at relasyon. At syempre, ang horse, taon nyo po ito. Nasa inyo ang spotlight at malaki ang tsansa nyong umangat. Medyo challenge naman ang year na ito para sa Year of the Rat. Kailangang maging maingat sa paggastos. Year of the Ox, baka mabitin kung mabagal kumilos. At Year of the Rooster, naiwas po sa init ng ulo. Pero tandaan mga kapatid, hindi lang zodiac ang basihan ng swerte. Nasa diskarte rin po iyan. Ang 2026 ay taon ng galaw, may magpapalit ng trabaho, may susubok ng negosyo, may aamin ng feelings. Mabilis ang mga pangyayari pero nag-iisip pa rin. Kumbaga, may tapang pero may control din. Dahil po ang apoy, kapag tama ang gamit ay nagiging ilaw na tanglaw. Pero kapag sobra, may sunog ang aabutin. Ngayong Year of the Fire Horse, huwag kang manatiling nakapark. Galaw-galaw. Dahil ang bawat taon ay pwede mo ring maging taon. Dahil ang bawat taon ay gaya po ng K Alaman, ito po ay K Yamanan. K? Okay. Susunod, lalaki ng loob sa isang bahay sa CR ng gasolinahan, tumakas ng naka-underwear lang. At silipin natin ang mga maagang paghahanda para sa Chinese New Year sa Binondo, Maynila. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nagpamalas ng swimming skills ang isang kawatan sa Thailand nang makipaghabulan sa mga pulis sa ilog. Kung paano siya napunta sa sitwasyong ganito, alamin sa Frontline News Abroad. Siya si Sirichai mula sa Suphanburi, Thailand. Hindi lang basta swimming sa ilog ang ginawa niya, kundi tumakas siya sa mga nakabangkang pulis. Nagtangka pa nga siyang magtago sa mga water hyacinth. Pero kahit anong swimming style o taguan ang ginawa ni Sirichai, wala siyang kawala sa mga otoridad. Agad siyang inahon sa pinusasan. Pero paano ba siya napunta sa sitwasyon na yan? Si Sirichai kasi, bukod sa nanloob umano sa isang bahay, nagpagala-gala siya sa loob ng CR ng mga babae sa isang gasolinahan. Doon siya unang nagpa-chill-chill at pasimpleng tumangay ng bisikleta. Agad yan inireport sa mga otoridad. Pero si Sirichai, lakas loob na bumalik sa gasolinahan at nakiligo pa. Dito na siya huhulihin. Yun nga lang nakatakas siya ng naka-underwear. Una raw tinangkang kumuha ng bangka ng suspect. Pero dahil nabigo, dito na siya pumunta sa kanal hanggang sa napadbad sa ilog. Depensa ng suspect, masakit ang tiyan niya kaya hindi napansin na pambabae ang naturang CR. Hindi naman niya naipaliwanag ang tinangay na bike na kalaunay naibalik din sa may-ari. Pero giit ng suspect, nagpanik siya kaya nagtangkang tumakas. Kakagaling lang daw niya kasing kulungan at ayaw nang makulong ulit. Pero dahil dyan, balik kulungan ulit si Sirichai. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, ito na nga, looking healthier ang queen of all media na si Chris Aquino sa salubong ng kanyang 55th birthday. Nag-celebrate nga po si Chris kasama ang kanyang mga anak na sina Josh at Benby at ilang malalapit na mga kaibigan. Sa mga larawan, makikitang hindi na kasing payat noong mga nakaraang buwan si Chris. Game pa po siyang nagpa-makeup sa mga kaibigan. At bago po ang kanyang kaarawan, sinabi na ni Chris na naghahanda siya para sa kanyang planong podcast. Sa kabila nga po ng kanyang autoimmune diseases, ang wish po ni Chris ay umabot ng 60 years old para naman makakuha na raw niya ang kanyang senior citizen ID. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jerry Rights. Ilang oras na lang at sasalubungin na ng ating mga kapatid mula sa Chinese community ang pagpasok ng Year of the Fire Horse. At isa nga sa mga maituturing na sentro ng selebrasyon ay ang Binondo. Live mula sa Binondo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, kumusta ang selebrasyon dyan? Cheryl Julius, bukas pa ang araw mismo ng Chinese New Year, pero ramdam na ang puspusang paghahanda ng ating mga kapatid dito sa Filipino-Chinese community sa Binondo. Sa mga gantong season, syempre matik nang dinadayo ang samot-saring Chinese delicacies. Top on the list dyan ang tikoy na nasa 80 to 260 pesos depende sa size. Pinipilahan naman sa Ongpin Street ang Xiaolong Bao at iba pang dumplings na 100 pesos ang 5 piraso. Pero bukod sa pagkain, dinadayo rin ng marami at iba't ibang Lucky Charm. Gaya ng Lucky Charm bracelets, mga palawit, Prosperity Tree, Solar Charm at ang pinakapatok ngayong Year of the Fire Horse, ang figurine horses na 50 pesos higher na ang presyo. Para sa mga Pinoy na nagtitinda sa Binondo, ang Chinese New Year ay selebrasyon din ng pakikiisa natin sa kultura ng mga Chino. Dahil nga tuloy-tuloy ang selebrasyon dito sa Maynila hanggang sa mismong araw ng Chinese New Year bukas, ilang kalsada ang kailangan isara pansamantala para bigyan daan ang mga aktibidad kaugnay ng selebrasyon. Kaya sa mga kapatid nating nagbabalak makisaya, sundin po ninyo ang mga alternative na ruta para iwas abala. Cheryl Julius, bukod nga sa mga dragon at fire performances, syempre inaabangan din natin dito sa Maynila ang grand fireworks display at drone show mamayang alas 10 ng gabi dito sa may bahagi ng Jones Bridge. At yan muna ang latest dito, Cheryl Julius, Kung Hei Fachoy. Kung Hei Fachoy. Thank you, Ray. Thank Ayan, you. si Ray At Vicente. napakasaya naman doon sa lugar niya. Sipag. Na-enjoy niya na talaga ang Ongpin, ang Binondo. Salubungin na niya. Yes. Diba? Oh, ay sigurado di niya pa uuwiin. Hintayin yung fireworks display. Ingat sa mga mandurukot, mahirap na pag mga crowded areas, alam mo na. Diba? Ingatan. Kailangan magbantay ka mabuti sa iyong mga gamit. Anyway, binabati natin sila ng Kung Hei Fachoy. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.